からお話ししたんですけれども、それは今年の目標である主の御顔を主体求めるというテーマでお話しします。So last week we discussed about the Psalm chapter 27, and of course our topic is regarding the seeking the face of God. 家に帰って皆さん詩編27編読みましたか？ So nabasa ba natin yung Psalm chapter 27 nung at tayo umuwi ng bahay? もし読んでない人はどうぞ詩編の27編を読んでください。 So for those who are not able to read that message, so please basahin po natin yung chapter na yun. 今日もこの詩編の27編からメッセージをしたいと思いま So す。 sa araw din po na ito, ipagpapatuloy po natin yung ating pag-uusapan tungkol sa Psalm 27. それでは一言お祈りして始めたい So と思い tayo ます。 po'y manalangin muna. ハレルヤ、愛する主よ、今日の日はありがとうございます。 Hallelujah, pinamahal namin Diyos, kami nagpapasalamat sa araw na ito. 今日もこのように愛する兄弟姉妹と共に集まってあなたを礼拝できる恵みを感謝いたします。 Tunay kami nagpapasalamat sa iyong biyaya at kami magkakapatid na narito ngayon umaharap at pupuri sa inyo. 今年は私たち、本当に主の御顔を仰ぎ求める、主体求める、それを目標として、教会で進んでいきたいと思います。 So ito pong taon nito, tunay nga ang aming hangarin. Ikaw ay nahangad na mahanap namin ang inyong presensya. 良い時でも悪い時でも、またどんなところにあっても、私たち神様を忘れることなく、あなたをいつも求める心を持つことができるようにさせてください。 And then help us, Lord God, whatever the circumstances, whether it is bad or good, sa lahat ng oras pagkakataon, we will, Lord God, titignan namin lagi ang inyong mukha. そしてこの礼拝の中にも、本当に主よ、私たち礼拝の最中もあなたを思い、本当にあなたの御顔を主体求めて賛美と礼拝を捧げることができます。 At sa oras na ngayong pagsamba o na ngayong pagpuri sa inyo, tunay nga po na nawa ang inyong presensya ay makita namin at nawa inyong ihayag sa bawat isa sa aming narito. イエス・キリストの皆によってお祈りし Ito ます。 ang aming samang dalangin sa pangalan ng Yesu Cristo. アーメン。 Amen. いつも礼拝が終わるとスモールグループをやりますけど、 So normally po, after nating service, nagkakaroon po tayo ng ating small group. ぜひスモールグループ用にですね、メッセージで感じたことと考えたことをここメモを取ってください。 So please check po, then titignan na sa memo, basahin po natin ito para ating magamit. そして今日ウォームアップクエスチョンでこの質問を聞きたいと思います。 So today po, meron tayong warm-up question, then later ito itatanong natin sa bawat isa. 今あなたが一番願っていること3つ、それを書いてください。 So isusulat mo ngayon dito yung tatlo, the best na tatlo na hinahangad mo na gusto mong mapatayo. 皆さん大体新年にはですね、目標を立てて今年はこういう風になろうね。例えば朝早起きをして、ね、聖書を読もうとかね、そういう目標を立てると思います。 So normally po kasi pagdating ng New Year, tayo nagsiset ng ating mga goal. Depende sa ating kung ano yung goal. Minsan, we will wake up early in the morning, then tayo magbabasa ng Bible. Iba't ibang mga goal ang sineset natin. もしくは祈りのリクエストを書いて今年1年これを祈ろう。 Or, we will write down our prayer request. Then for this year, we will pray for this prayer request. ね、友達や家族が神様を信じるように。 Kasi we will put natin na nawa, they will believe, our family, ating mga kaibigan, ibang mga tao na kapaligid sa atin. もしくは会社で良い成績を上げて昇進するように。 Or, so yung magiging result ng ating trabaho magiging maganda, then we'll be promoted. ね、いろんな祈りを書く人が多いと思いますけれども、 So siguro marami sa atin ang mga sumusulat ng iba't ibang mga bagay na ating nire-request. これはスモールグループの時にやってください。 So we will do it during our small group. ね、皆さんどんなことをいつも神様に祈り願い求めるでしょう。 So for you as an individual, ano ba ang ating laging hinahangad at hinihiling sa ating Panginoong Diyos? 家族をね持っている人、お父さんお母さんだったら、ね、家庭の祝福、家族の祝福を祈ると思います。 Of course, for those na mayroong family, request natin yung blessing para sa magulang, sa ating mga kapatid, sa ating buong family. シングルだったらもちろん、ね、神様結婚させてください。 But for the single, of course, so Lord, sana magkaroon na ako ng aking pakakatalan. タキと目が合ってニヤニヤしてますけど So, nag-eye-to-eye contact kami ni Taki. So, tumingin si Taki ngayon. 真っ先に書いたんじゃないですか So, siguro sinulat mo rin yung sa prayer request mo, no? もしくはね、本当にいつも祈ること、やっぱり、ね、経済の祝福とか仕事の祝福とか
ね、家庭、家族の、ね、幸福とかそういうことをみんな祈ると思います。 Or siguro sinasama na sa prayer request yung mga blessing economically, kung ano yung mga family natin, lahat ng ating mga kalusugan, iba't ibang mga prayer ね requests. 毎日皆さんどんなことを一番に祈っているでしょうか。 So every day, ano ba yung ating pinapanalangin? ダビデの祈りは私たちの祈りとはちょっと違っています。 So but for David, his prayer is different, far different compare sa ating mga 詩編の27編の4節を一緒に読みたいと思います。 So basahin po natin sabay-sabay yung Psalm chapter 27. 聖書がない方はこちらのプロジェクターに聖書箇所が出ますので、 For those of the Bible, na nandito po sa一緒にそれをお読みしましょう。 So sabay-sabay po natin babasahin ito. あれは新約聖書だけですじゃあ一緒に、日本語と英語でお読みしたいと思い Okay, ます。 sabay-sabay po natin babasahin yung Japanese at saka さあ、はい。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むこと。主の潤しさを仰ぎに、その宮で思いにふける、そのために。ダビデの願いはですね、ただ一つのことを、ね、願ったと彼は言っていま So す。 for David, sabi niya, iisa lang ang aking kahilingan. それは神の家に住むことです。 Ayun ay ako'y manirahan sa bahay ng Panginoon. 皆さん天国に行ったらどういう家が待ってると思うでしょう。 So para po sa inyo, pag tayo nasa heaven, ano bang uri ng bahay ang naghihintay sa atin doon? もし天国に行って神様が住んでおられる家に招かれたらそれはどういう家でしょう。 So pag sinabi man natin na ito'y langit, ito'y bahay ng Diyos, ano kaya klaseng tahanan ang makikita natin? もちろん立派なもんがあって、 So of course, may makikita tayo na napakaganda siguro. もう素晴らしい美しい庭があって、そこにはたくさんのねフルーツがなってる木があ Siguro る。 magagandang mga garden, makikita natin yung mga fruits doon, na bunga ng iba't ibang puno. もう天使たちがいっぱい仕えていてです And ね、 probably nandun lahat yung mga anghel. そしてもう食卓に呼ばれたら食卓は素晴らしい Then if we も will う be 食べ物でい invited, っぱいだと思います。 pag tayo kakain, siguro makikita natin iba't ibang uri ng pagkain na nakalatag sa もう pagkain. そこではね喧嘩をしたり怒ったり人を憎んだりそういうことがないと思いますね。 But of course, siguro isa lang wala doon, wala nag-aaway, wala nag-aagawa doon sa lugar na yun. いつも心が平和で本当にもうみんな優しく親切な人ばっかりだと思います。 Why? Because I know that ganyan, lahat ng mga tao mapakasama na iisang puso. Kaya lahat kapayapaan, yung peace at saka yung pag-ibig ang manibabaw. なぜならそこの家の主人が神様だからですね。 Why? Because the Lord of that place is God. そこの家の主人が神様なのでみんなが愛に満たされていると思います。 So since ang may-ari ng lugar na yon ay ang Diyos na siyang pag-ibig, so lahat ng nanirahan doon ay punong-puno din ng pag-ibig. ダビデはそのような、ね、神の家に住みたいそう願いました。 So for David, this is his request na sana ako'y makapanirahan sa tahanan ng Diyos. ね、この間礼拝が終わった後スモールグループでね男性たちで集まって話をしてましたけど、 So last week nagkaroon tayo ng message, after natin message, so nagkaroon tayo ng groupings at diniscuss natin ito. 私たちがいろいろいろんな願いをしたとしても So kahit na may iba't iba pa tayong mga request, 平凡な生活これほどね幸せなことはないという話が出てます。 so hindi mawawala lagi yung request ng bawat isa na sana magkaroon ng kapayapaan at maginhawang buhay. そんなにねたくさんお金が有り余ってなくても、 Kahit na wala tayong maraming salapi, ちょっと足りないぐらいがね本当に一生懸命神様に祈ってそして一生懸命人生を生きることができるんじゃないか。 so siguro kaunti lang pangailangan natin, but pero ang prayer mo ay continuous, ikaw ay makapamuhay ng mapayapa. Siguro para sa atin, normal na pamuhay and enough na yon. なかなかちょっと余ってるっていう生活はあんまりないですよ So, sa basic experience natin, parang walang sumusobra doon sa pamumuhay na binabanggit namin. それで平凡なんですね。 But for us, ito ay talagang parang normal, average nating pamumuhay. もし本当に家、何にもなかったとしても家族が喜んでそして本当にみんな愛し合って本当に仲良く住んでいたら、これ以上、ね、望むことはないそう言ってました。 Kasi lahat ang aming pinag-usapan is yung magkaroon lang ng normal na pamumuhay, wala nag-aaway, lahat ay mapayapa, lahat ay malusog. Okay na yung pamumuhay na gano'n. 天国に行ったら本当にそのような家族と共に住むと思います。 But kung tayo po ay nasa kalangitan, siyempre lahat ng ating kasama sa pamilya ating hindi po magkakasama.
だけどダビデのこの願い、神様の家に住みたいっていう願いはですね、天国に行った時に神の家に住みたいという願いではありません。 But for this David, yung desire niya na makatira sa bahay ng Diyos, ay hindi po ito yung image na kung saan ay nasa sa langit siya. 天国に行かなくてもこの地上でそのような信仰生活を送りたい。これが、ね、ダビデの願いでした。 Ang kanyang desire, ang kanyang request sa Diyos ay habang nandito pa siya, na ganitong pamumuhay maranasan na niya bago pa siya pumunta ng こ langit. の地上で生きていながら神様の愛を本当に感じて、神様の素晴らしさを仰ぎ見て、そして神様を礼拝して生きていきたい。これがダビデの、ね、たった一つの唯一の願いです。 Ang isang kahilingan ni David na habang nandito sa sanlibutan, ay maranasan niya yung masaganang kapayapaan, masaganang pag-ibig sa kanya ng Diyos. じゃあ皆さん、どのような信仰生活をこの地上で送りたいと願っているでしょうか。 So sa inyo, ano bang uri ng hangarin o desires ang inyong hinahangad sa Diyos na bilang Kristiyano makapamuhay tayo dito sa libutan ito? ね、スライドこれをですね、先ほどの3つの願いと自分のどういう信仰生活を送りたいか、それと比べてみてください。 So ito yung sinasabi ko na tatlong request na kinakailangan mo at saka tatlo mo ng pamumuhay ang hinahangad mo. Pwede natin ikumpara ito. ね、一番最初にね、3つの願い、ね、それを書いてくださいと言 So いましたけれ number ど one も、 is yung 3 requests. その中にこの信仰生活の願いが入っているでしょうか。 Then out of 3 requests, yung faith life natin, napapasama ba yung buhay pananampalataya natin? しかし私たち、多くの人たちね、神様にいつも願っている祈りとどういう信仰生活を送りたいか、それとは結構違うことが多いと思います。 So karamihan kasi, iba yung ating nire-request, iba talaga yung ating gusto na gawin sa ating pamumuhay dito sa liputan. しかしダビデはね、この願いを持った時どういう状態だったんでしょうか。 But for David, ano ba ang kanyang sitwasyon o present na sitwasyon nung siya ay nagre-request sa Diyos ng ganito? この間またスモールグループで話していた時にですね、神様の御顔を、要するに神様の顔を求めて生きる、これがクリスチャンの生活だ、そういうふうに話してたんですけども、 So during our small group before, so pinag-usapan namin kung ano bang atin dapat na pinaka-goal. Yun yung hangarin o hanapin natin, we seek the face of God. しかし正直言うと神様の顔を見る、ね、神様の顔を求めて生きるっていうのははっきり言って難しいことですね。 But for the word itself na to seek the word of God is far difficult for us para talagang i-apply natin sa pang-araw na ど pamumuhay. うやって神様の顔を見るんだ、 So paano ba natin hahanapin o titignan ang mukha ng Diyos? もしくはどうやって見えない神様を求めて生きることができるんだ。 So paano mo ba ihahangad o i-desire na hindi naman nakikita ang Diyos? そこの中でね、信仰のレベルがすごい高い人はそういうふうに生きることができるかもしれないけど、普通のクリスチャンにはなかなか難しいという話をしています。 Probably yung level of faith sa Christian na mataas ang level na faith, siguro makikita niya o mararanasan niya doon. Pero yung mabababa ang level ng faith, it's very difficult for them to experience yung hinahangad natin na hanapin ang mukha ng Diyos, o tignan ang mukha ng も Diyos. し神様の顔を見ながら生きるとしたら、やっぱり自分が本当に信仰的に燃やされていて、そして本当にどんなところでも平安で、もう本当に自分の信仰が成長してないと神様を見れない、そのように思います。 Dahil kung titignan natin, sabihin natin na tinitignan natin o hanapin natin ang mukha ng Diyos, nakikita natin ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay, regardless sa mga circumstances na ating kinakaharap, yung level ng faith natin is kakaiba kumpara doon sa ating normal na pamumuhay. ダビデはこの歌をどういう状態で書いたんでしょう。 Kung ating pag-aaralan si David, ano ba ang kanyang sitwasyon nung time na yon, nung nilikha niya yung awit na to? 詩篇の27編の1節から3節を読みたいと思います。 So basahin po natin yung awit o Psalm 27 verse 1 and 3. 主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れる。たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。
いいですか、OK ですかMaybe you can sit available sit there. ダビデはですね、これは全く平和でね、王様としてもう豊かな生活をして安心してた時に、ね、このような願いを持って書いたのではありません。Kung titignan natin yung request ni David na to, nung time na siya lumikha ng awit, hindi siya mapayapa, hindi siya masagana. Ibig sabihin, nasa masamang sitwasyon siya nung nilikha niya yung awitin na to. この歌はですね、おそらくアブシャロムの反乱という事件の時に書かれただろうと言われています。Because probably based sa study nga, siguro nilikha niya yung awit na ito. Ito yung time na ang kanyang anak na si Absalom ay nagrebelde laban sa kanya. 皆さん、アブシャロム知ってますか？ So, kilala natin, do you know Absalom, right? ね、キッズチャーチから来た人ならわかるかもしれない。 So, sumatin ng mga kids church, siguro kilala nila si Absalom. アブシャロムというのはね、ダビデの息子です。 So, si Absalom, for your information, anak po siya ni David. まあ実はね、ダビデが大きな姦淫の罪を犯して、そしてしかも人を死に追いやって、そしてその罪が、ね、バレてしまったとき、ダビデは本当に悔い改めて許してもらいました。 So, during the time, kung babalikan natin, ito yung time na nagkasala siya ng adultery, pinapatay pa niya yung asawa, tapos nagkaroon siya ng ibang mga pagkakasala, but he repented before God during the time. だから神様はダビデを許しましたけれども、しかしダビデの行った罪によって刈り取りが待っていました。 God forgave David since he repented, but for the result o yung consequence ng kanyang kasalanan ay hindi po yun naalis sa kanya. それはですね、ダビデの長男が同じようにダビデと同じように姦淫の罪を自分の、ね、腹違いの妹に対して犯したんです。 So, sa consequence, makikita natin yung kanyang anak na si Absalom. May kumbawa, kung ano ang kanyang ginawa sa iba, ginawa rin ng anak sa kanya. そしてその妹の復讐のために立ち上がったのが実の兄アブシャロムです。 Then, pag nung mag-revenge noon, yung kanyang mismong kapatid, na niya alam niyo yung kwento doon, ganoon din, pag-revenge si Absalom mismo, nagkaroon ng pagre-rebelde. このアブシャロムは自分の妹に乱暴を働いた長男のアムノンに対して、そして殺人の計画を立てて、その通りにアムノンを刺し殺します。 Dahil alam natin na yung kanyang kapatid, ginawa ng masama nung kanyang isa rin kinakapatid, so siya ay pinapatay niya yun. Then after that, nagkaroon ngayon ng rebellion. ダビデが犯した罪と同じことが自分の家族の中、自分の子供たちの間で起こっています。 So kung titignan natin yung nangyari kay David is just as a consequence kung ano yung nangyari at ginawa niya nung una. Nangyari ito sa kanyang buong pamilya. ダビデはアブシャロムを追放します。 So ang nangyari, pinaalis ngayon si David ni Absalom. しかしやがてこのアブシャロムをもう一度エルサレムに招いて、そして彼を許すんですね。 But ina-invite niya ulit sa Jerusalem at siya pinatawad. しかしこのアブシャロムがやがてですね、ダビデの仲間、ダビデの部下たちを味方につけて反乱を起こしてダビデをお城から追い出して自分が王となります。 But kahit na gano'n ginawa ni David sa kanyang anak na pinatawad na siya, ginawa ng anak niya, iniipon niya yung mga kampi ni David na maging kakampi niya at kinonvince sila na magkaroon ng rebelde, na maging rebelde at magkaroon ng rebellion para paalisin sa trono yung ダビデ kanyang. は命からがら逃げていってヨルダン川を渡りアラナの方に逃げていきます。 So for David, he wants to save his life, kaya nga po siya tumawid ng Jordan River para tumakas. アブシャロムはダビデの妻たちを国民の見てる前で恥ずかしめるんですね。 Then, ang ginawa naman ni Absalom, ibinalik niya ngayon sa harapan mismo ng taong bayan, ginawa din niya ng masama yung mga asawa ni Absalom. そしてダビデがまだ Ay, mga asawa ni David. 戦えるような状態じゃない時に大勢の軍隊でダビデを追いかけて、もう今すぐにでもダビデを捕らえて殺そうとします。 Then, Absalom ginawa niya ngayon na since David ay hindi pa naka-ready para lumaban sa kanila, siya ngayon ay inatake. Ang ginawa ni David, siya ngayon ay tumakas. その時に書かれた歌じゃないかと言われている。 Then, this was the situation of David. Now, ginawa po niya yung awitin na to. 彼は決して宮殿の中で本当にもう賛美の聞こえる中で、ね、ゆったりと神様に祈りながらこの素晴らしい歌、神様の家に住みたい、そのように、ね、そのような素晴らしい状況で、ね、平和の状況でこのような祈りや願いを持ったんじゃないですか。 So ito yung kanyang dalangin na kahit na siya ay nasa sitwasyon na masama, ang kanyang hangarin ay
magkaroon siya ng isang kapayapaan na kung saan doon siya maninirahan sa tahanan ng Diyos at makikita na ang Diyos harap-harapan. 彼は何度も何度も自分の罪を思い出して後悔したでしょう。 So for several times, probably, he repented for what he has done. このような事件がどんどん次から次と起こって今自分の命が危ないのは自分の罪のせいなんだ、そのように何度も苦しんだでしょう。 So marahil naisip niya na he was suffering during the time na as a result of his sin, habang naranasan niya yung kahirapan, sunod-sunod ng mga problema o suliranin sa kanyang buhay, marahil naisip niya yung kasalanan ginawa niya, ito ay naging bunga lang. そして彼の敵というのはですね、実は彼の今までの仲間、彼の部下、友、そして彼の息子たちです。 Kaso ang pinakamasamang bahagi ng kanyang buhay, yung kanyang kaaway, ito yung kanyang anak, ito yung kanyang mga matatalik na kaibigan, ito yung mga naging kasama niya habang sa kanyang pamumuhay. ダビデは戦争に慣れた勇者でね、戦い方を知っていましたけれども、 So alam natin na siya ay isang dakilang mandirigma na kasama niya yung mga taong ito sa pakikilaban. この時はね、自分の敵は自分の息子です。自分の仲間たちです。どのようにして彼はね、奮い立って彼らと戦うことができるでしょう。 Pero kahit sa isang dakilang mandirigma, sa panahong ito, ang kanyang kaaway ay sarili niyang anak at sarili niyang mga kaibigan. So paano niya ito sila こ lalabanan? の戦いで勝ったとしても、自分の国民、自分のイスラエルの民たちを彼は殺して戦わなければならなかった。 Bakit nasa isip niya na kahit siya'y manalo man sa digmaan, wala pa rin siyang panalo sa kanyang sarili. Kasi ang kanyang tatalunin ay ang sarili niya mismong bayan. そのような時に彼は、ね、荒野の中で神に叫び求めます。 Then during this time, in the desert, ito yung sigaw ni David mula sa kanyang puso. 先ほど読んだように、私はただ一つのことを今求めている。それはこのような状況の中で神の家に住むことなんだ。 Ito yung kanyang sinisigaw sa panahon itong sitwasyon na ito na sana makita ko ang Diyos harap-harapan at ako'y makapanirahan sa kanyang tahanan. 私たちは、ね、もう仕事で大変なことが起こったり、金銭問題、もしくは健康や病気の問題で大変なことが起こった時に、ね、心が動揺してゆっくりね、神様に祈ったりすることはできないと思います。 So for us, siguro may problema tayo, personally may problema tayo sa salapi, iba't ibang suliranin. Marahil hindi natin nagagawa yung kagaya ni David, yung dalangin na ginawa ni David. 自分の力で何とか解決しようと思って走り回ってね、自分の力で何とかしようと、ね、あらゆることをして心の平安を失っていきます。 Kasi normally, pag may problema tayong ganito, ang gagawa natin ng paraan na tayo mismo makakapagbigay ng solusyon sa ating problema. Ano, kung saan-saan tayo umiikot, ano-ano ang ginagawa, in effect, wala tayong kapayapaan sa ating puso. しかしダビデはそのような状況の中で一人静まって神様の前に出ました。 But for David, ang ginawa niya, in the midst of this hard situation, siya lumuhod at isa lang ang kanyang hangarin na nawa makapanirahan siya sa tahanan ng Diyos. そして大きな試練と戦いの真ん中にいて、彼は神様が自分の休み場であり、そして隠れ場である、砦であることを見出していく。 And in the midst of this difficult situation, ang kanyang puso ay nakatuon sa Panginoon. Ano pa? Para sa kanya, ang Panginoon ay siyang kanyang refuge, siyang kanyang taguan, siyang kanyang kakampi. ダビデはこう言ってます。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私を上げてくださるから。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌う歌い、主に褒め歌を歌おう。 So ito yung kanyang declaration. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His tabernacle and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At His tabernacle will I sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. ダビデはもともと信仰が強かったわけではありません。 Kung titignan natin, yung faith ni David ay hindi ganon kalaki. もと Hindi も ganon と偉 kataas. 大な信仰者だったわけではありません。 He was not originally yung sabihin natin great faith man. Hindi siya ganon kalaking pananampalataya. 私たちと同じような普通の人間でした。 Si David ay kagaya rin natin. He's just a normal human being. ね、彼は普通の羊飼いの少年でし Siya rin ay isang pastol. た。しかし本当にその試練、いろいろな試練を通して彼の信仰は
どんどん高められ、築き上げられていったんです。 Dahil sa mga problema o suliraning kanyang naranasan, ang kanyang pananampalataya ay unti-unting lumaki at ito ay tumatagal. 試練や問題を通して彼が祈ってそこから助け出されるたびに、あ、神様は生きておられる、神様は私の祈りに応えてくださる神である、そのことを経験していった人です。 So for him, yung kanyang experience ay tumatag dahil sa mga trials, sa mga problems na kanyang na-encounter sa araw-araw, na ang kanyang takbuhan ay laging ang Diyos na kanyang hinahanap o kanyang kinikilala. 苦しい時には私たちは不平や不満しか出ないですけども、 So for us normally, pag tayo nahihirapan o may problema, laging complain ang ating binubuka ng ating mga labi. ダビデは苦しい状況の時に状況を見ないで神様を見上げて、そして賛美と喜びを捧げることができる人です。 But for David's character, in times of trouble or problems, yung difficult na situation, ang kanyang ginagawa ay lumapit sa Panginoon at siya ay pumupuri at sumasamba. 彼が主の家に住む、主の家に住みたい、ね、このように言ったその願いはどういう意味でしょう。 So ano ba yung ibig sabihin ng request ni David na I want to dwell in the house of the Lord? Ano po ba ibig sabihin nun? それは、ね、その神様の家が立派だからじゃないですね。そこに神様がおられるので一緒にそこに住みたいという願いです。 So this is not because yung tahanan ng Diyos ay napakaganda, kaya hinahangad niya. Hinahangad niya na tumira sa tahanan ng Diyos dahil nandun ang Diyos. 私たちはいつも祈りの中で自分の、ね、祝福とか自分の幸せを祈ります。 So normally pag tayo nagpipray, yung blessing na para sa atin, yung lahat ng pabor na sa atin, yun lagi ang binubuka ng ating mga labi. ダビデも昔以前はそのような同じような人間だったでしょう。 For David before, kagaya rin po siya natin. Ganon din po siya. 先週も話しましたけど、サウル王とか、ね、ソロモン王は自分の祝福、自分の幸福を求めていって失敗しました。 So dahil kung babalik ka na galing pinahayag ko sa inyo last week, tingnan mo si Saul, ganon din yung ibang mga mandirigma o nangyari, naganap no na halos lahat ang kanilang panalangin na katutok sa kanila ay hindi po naging matagumpay. しかしダビデはですね、その祝福、幸せを求めるのではなくて、祝福や幸せを与える方ご自身を求める人に変えられていきました。 But for David, hindi po siya nag-seek after doon sa blessing o yung mga bagay na ibinibigay. But he seek yung tao mismo, the person na nagbibigay ng biyaya at pagpapala. 神の祝福、神の与える幸福を求める人間から、それを与える神ご自身を求めるものに変えられていったんです。 So siya ay nabago mula sa isang tao na ang hinahangad ay yung mga blessing na naibibigay. Binago siya, hindi siya tumingin doon sa blessing, kundi doon mismo sa blesser, doon sa Diyos na siya nagbibigay ng pagpapala sa kanya. だから彼の歌を読むならば、彼は祝福、ね、成功、繁栄、そのようなものを喜んでいるのではなくて、神ご自身を見て、そして神ご自身を褒めたたえています。 Kaya nga kung ating pag-aaralan yung kanyang isinulat, hindi po niya isinulat na pagpalain mo ko o iligtas mo ko. But lahat titignan natin na nakatuon sa Diyos ang kanyang puso. Hinahanap niya ang Diyos mismo. それでは、神の御顔を求める人とはどのような人かお話ししたいと思います。 So ano ba yung ibig sabihin ng seek the face of the Lord? ダビデは、ね、そのような試練とか危機が来たときに、ね、嘆いたり失望したりすることもできたと思います。 So probably during this time of hard situation with David, andun yung talagang disappointment niya, andun na rin siguro dumating sa punto na halos nawala na siya ng pag-asa. 日本はですね、うつという病気があります。 So in Japan, うつはディプレッション。 in Japan kasi uso ngayon yung depression na sakit sa mga Japanese. フィリピンではほとんどないです。 But 聞いたことない。 English, I think hindi ko narinig yung depression para sa mga Pilipino. いつもハッピーに生きてる Kasi nakikita ko lagi yung mga Pilipino, kahit problemado, laging happy. しかし日本人はですね、豊かな生活をしていて、ね、もうあらゆるもの、家には車もある、テレビもある、パソコンもある、ね、もう下手すると子供たち一人一人の部屋にパソコンがあるような、そういうような子供たちがどんどん鬱になっていっています。 But for the Japanese, kasi sanay sila na ang kanilang pamumuhay ay laging masagana. So dahil sa kasaganaan, maging sa magulang, maging mga anak lahat, may mga kanyang computer sila. Kung anong kanilang gustuhin, nakukuha nila. Pero pagdating ng problema, hindi nila makayanan. Kaya ang depression ngayon ang lumalaganap sa bawat isa. まあ、
うつの原因は、ね、いろいろあるかもしれないですけども、ね、先進国の人たちほどうつの、兆候が見られますね。 So, probably yung cause ng depression is iba't iba, sa iba't iba nagmumula yun. Pero may nakikita silang isang bagay. ただし私フィリピンでもねお金持ちの人たちだけはうつになると聞きました。 So, ang pagkaalam ko sa Pilipinas, ang nakakaranas ng depression ay yung may maraming o mayaman dito sa Pilipinas, yung mga mayayaman lang. もしくはお金持ちの、ね、子供たちは引きこもりになるということも聞きます。 Or, narinig ko rin na yung mga anak ng mayayaman na yon ang nakakaranas dahil yun ang mga naiiwan sa kanilang bahay at nakukulong lang. なんか面白いですよね。 So, kung titignan natin kung parang malaki ang pagkakaiba. 貧しい人たちの方がもうねもうひどいスクォーターとかに住んでもう汚いところでねもう雨が降ったら雨も入ってきてもう泥だらけのところに住んでるのに、ね、なぜか幸せで鬱にならなくてもうお金持ちの豊かな生活をしている人たちの方がたくさん不満を持ってどんどん鬱になっていくんです。 Kasi titignan ko ngayon yung dalawang unang tao sa Pilipinas, yung mayayaman na nakakaranas ng depression, sagana. Pero yung mga nakatira sa squatter, hirap sa buhay, nalilimahit sila. Pero hindi nakakaranas ng depression bagkus kahit sa gitna ng kahirapan, andun yung kasayahan sa kanilang buhay. 私たちは、ね、同じ状況の中にいても、ね、どちらを選ぶことも私たち自身ができます。 So for us also, kahit tayo pumasok sa isang relihiyon, isang simbahan, it's up to us kung ano yung pipiliin natin at yun ang magiging resulta ng ating 同じ pamumuhay. 人間でも、ね、本当に悲惨な状況の中でもそこの中でもう失望して悲しむことも選び取りですけれどもそこの中で希望を持って喜びを持って生きることも選び取りです。 So ganun din, it's up to us, yun ang sinasabi nating selection option natin. Kasi pwedeng ang isang tao sa dalawang sitwasyon, yung isa ay nasa kahirapan, meron siyang kagalakan sa kanyang puso. Meron naman tao na nasa kahirapan pero damang-daman niya talaga yung hirap sa kanyang buhay. ダビデがこの歌を書いた時は先ほど言ったように本当に悲惨な危機的状況でした。 For David, alam natin na ginawa niya ang awit na ito'y kung saan ang kanyang sitwasyon ay napakahirap sa buhay. ちょっと前まで王様として宮殿に住んでいたのに命からがら逃げ回っている状態。 Kasi kung babalikan natin, mula siya sa pagiging hari, masaganang pamumuhay, siya ay natanggal at siya ngayon ay tumatakas para lang iligtas ang kanyang buhay. しかしダビデは、ね、失望を選び取らないで自分の魂にこのように言っています。 But for David, hindi po niya hinawakan yung negative na side ng kanyang buhay. But ito ang kanyang sinabi sa kanyang sarili nung siya ay nasa kahirapang sitwasyon. あなたに代わって私の心は申します。私の顔をしたい求めよ。主はあなたの御顔を私はしたい求めます。 Sabi ni David, my heart says of you, para sa kanyang sarili, seek His face, your face, Lord, I will see. ダビデは神に代わって自分の心に言ってます。神の顔をしたい求めよ。 So ito yung sinabi ni David para sa kanyang sarili. Hanapin mo ang mukha ng Diyos. ダビデの歌のこれは特徴ですね。危機的な状況の時こそ彼はいつも自分の魂に向かって言います。神を待ち望め、神をしたい求めよ。 Ito yung laging karakteristik pag nakikita mo yung awit ni David na pag siya'y nasa isang masamang sitwasyon, sinasabihan niya yung kanyang sarili na hanapin mo ang Diyos, tumingin ka sa mukha ng Diyos. 彼はなぜそのように言うんですか。 Bakit lagi niyang sinasabi to? それは神様の顔が見えるからでしょう。 Ito ba ay dahil sa nakikita niya ang mukha ng Diyos? 逆ですね。 Hindi po. 神様の顔が見えないような状況、本当に人生に暗闇がやってきて、黒い雲がやってきて、光が見えなくなったので、神の顔を見よとそのように自分に命じているんです。 Ito ay kanyang ginagawa, deklarasyon para sa kanyang sarili. Dahil hindi niya nakikita ang Diyos, kaya tinuturuan niya o inutusan niya yung kanyang sarili na tignan o hanapin ang mukha ng Diyos. 先ほどスモールグループの時にね話をしたように、ね、信仰の本当にレベルの高い人でないと神様の顔を見て生きることはできない。私たちはそう思ってしまう。 So during sa small group namin, na-discuss natin na yung sinasabing seek face o hanapin ang mukha ng Diyos, makikita mo, kung ang level ng faith mo ay mataas lang, pero hindi pala ganon. しかし実際に神の顔を見る人はそのような状況にはいません。 Ang
tunay na makakakita sa mukha ng Diyos ay hindi po yung mataas ang level ng iyong pananampalataya. イエス様がどのような人が神の顔を見ることができるか、例え話で話している。 Ano ba yung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo? For those, sa mga tao na gusto o yung makakakita sa mukha ng Diyos. それはルカの15章の11節から24節にある有名な放蕩息子の例え。 So kung babalikan natin yung Luke chapter 15, ito po yung famous na the prodigal son or the lost son. ね彼はお父さんからですね、お父さんがまだ生きているのに、私はね、遺産の相続の半分の権利があるから、今あなたの財産を半分ください。そのように言って、お父さんの財産の半分をもらって町に出て行って、ね、湯水のごとく遊んで使い果たしてしまいました。 Alam naman natin yung prodigal son kung anong ginawa niya, di ba? Buhay pa yung kanyang ama, sinabihan na yung kanyang ama na kalahati ng aking ari-arian o yung mana, ikukunin ko na ngayon kahit ikaw ay nabubuhay pa. At ang ginawa nga niya, kinuha niya yung kanyang mga property at umalis sa isang lugar para gastusin yung perang nakuha sa kanyang ama. そしてもうね、莫大なお金をもらっていたのにかかわらず、彼は本当に一文無しになってしまって、食べるのにも困って、最後にはですね、ユダヤ人に一番忌み嫌われている豚の世話をするようになりました。 So alam naman natin ang kwento na kung gaano kalaking kayamanan ang kanyang dinala pumunta sa isang lugar, pero iglap nawala yung malaking kayamanan na hawak niya. Ano pat dumating sa isang sitwasyon na kung saan yung karumal-dumal na gawain ng mga Hudyo, yung pag-aalaga ng baboy, yun ang naging trabaho, ang naging kahinatnan niya sa kanyang buhay. 彼はきっとね、お金をたくさん持ってた時はたくさんの友達がいて、いつもね、ちやほやされて大事にされたでしょう。 So marahil during the time na marami siyang pera, marami siyang mga kaibigan, maraming tao na sumusuporta sa kanya. だけどお金が全くなくなった時に、彼にね、パン一つ与えてくれる友達もいませんでした。 But nung time na wala na siya, kahit isang kaibigan na magbigay man lang sa kanya ng tinapay ay wala po kahit isa. そして豚にあげていた餌、それでさえもね、食べて自分のお腹を満腹させたい、そのように思うほど彼は落ちぶれてしまいました。 Ano pa, dumating sa isang desperate na sitwasyon na kung saan kahit na yung pagkain ng baboy na nakikita niya, in order lang na mapunuan ang kanyang tiyan, hinangad na niyang kainin yung pagkain ng baboy. その時、彼は我に帰って父の家を思い出したと聖書は書いています。 So nasusulat sa Bible na naisip niya na ako ay babalik sa tahanan ng aking ama. Ako'y magbabalik loob sa aking ama. ルカの15章の17から19を読みたいと思います。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。どうぞ英語の人はね、ここを英語で読んでください。 Okay, for the English, kabay na natin, babasahin na lang natin. ね、彼は、ね、ふと我に帰った時に、自分の家にはね、たくさんの雇い人、ヘルパーたちね、もういっぱいそういうふうな人たちがいるけど、彼らでさえパンが有り余っている。なのに自分はなぜこんな惨めな状態にいるんだろう。だけどもうね、お父さんもう一度ね、家に入れてくださいとは言えない。だから雇い人の一人にしてもらおう。そのように彼は決意してお父さんの家に戻ることに決めたんですね。 So dito po, ang sitwasyon na ito kung saan nabuksan na yung kaisipan ng anak na naisip niya sa kanyang sitwasyon, siya ay nagkukulan ng pagkain, pero sa tahanan ng kanyang ama, masagana at maraming mga pagkain. So marahil, kahit na siya ay lumapit doon sa isang alipin ng kanyang ama, siya ay bibigyan. So dumating sa kanyang punto na ako'y babalik na sa tahanan ng aking ama, ako'y hingi ng tawad, ako'y magbabalik loob sa kanya. もしね、女性もまだ結婚してない人もいるので気持ちが分かんないかもしれないですけど、もしあなたがこの息子のお父さんだったらどうするでしょう。 So siguro sa mga single, siyempre hindi nyo pa makikita dahil wala pa kayong karanasan bilang maging magulang. But kung para sa inyo, nangyari sa inyo, sarili nyong anak na mangyari ito at magbabalik loob sa inyo, anong gagawin ninyo? 自分が生きてるのに自分の財産の半分持ってったんですよ、彼は。 Kasi kung titignan mo sitwasyon, yung anak mo nagrebelde sa'yo, pinilit niya na yung kalahati ng kayamanang pag-aari mo, kunin niya at layasan ka, o iniwanan ka. このお父さんは裕福な人でしたけれども、ね、もし会社を経営してたとして、財産半分持ってかれたら、もう大変、会社も大変な目に遭います。 Kasi kung titignan natin, gaano man kayaman yung tatay na to,
kung ang kanyang kayamanan ay kabilang sa isang kumpanya, imagine kalahati ng mismong asset ng kumpanya, ang kumpanya ay kinuha ng kanyang anak at siya iniwanan. この財産を持ってて彼がね、大学に行ったとかね、ビジネスを始めたとか、そういうんじゃないんです。ね、彼は聖書を読むと彼はね、遊女に溺れて、もうお金を使い果たし、もうね、もういろいろもう女遊びをして、もう散々やって全部お金使い果たしたって書いてあります。 Kung ikaw ay tatay, marahil okay lang siguro ibigay mo yung kalahati ng kayamanan kung gagamitin ito ng iyong anak sa tamang pamamaraan. Pero kaya nasusulat sa Bible, ito'y ginamit niya sa isang masamang pamamaraan sa kanyang pamumuhay. 昔の日本人の父親でしたら、引っ叩いて家になんか入れないでしょうね、きっと So for the old style ng mga Japanese, pag ginawa yun ng anak sa kanila, hindi na po yun makakabalik sa kanilang 自 tao. 分勝手に出てったんだから自分で何とかしなさい、そういうふうに言うと思う。 Kasi normally sasabihin sa kanilang magulang, since umalis kang mag-isa, bahala kang gumawa ng solusyon sa problemang pinakaharap mo sa buhay. しかし彼はですね、もうね、自分勝手というか虫のいい考えを持って、あ、そうだ、もうね、自分のお父さんのところにはパンの有り余ってる雇い人がいる、自分もその一人になろう、ね、そうやって言って帰っていったんです。 So kung titignan natin dito, ito'y nabuksan na yung kaisipan nung anak na naisip niya na siya'y naghihirap, pero siguro pa ako'y bumalik loob sa aking ama, siya ay mapagbibigyan. なんて都合のいい考え方でしょう。 So kung titignan natin dito, no, kahit anong sama ang kanyang ginawa sa kanyang ama, meron pa rin siyang lakas ng loob para mapag-isipan ito at gawin yung pagbabalik loob sa ama. ね、もちろんね、雇い人の一人になったら彼は食べてきますけども、ね、お父さんがなんて思うんでしょう。 So siguro kung titignan natin, ano kaya sa palagay ninyo ang iisipin ng kanyang ama kung halimbawa kayo ang magulang ng anak na to? だけどですね、彼が、ね、お父さんの家に戻ろうと決めた理由は、ね、そこにあります。 So merong reason kung bakit yung anak ay nakapag-isip na magbalik loob at bumalik sa tahanan ng kanyang ama. 彼の中では、お父さんはもし自分が本当にお父さんのところに戻って悔い改めたならば、必ず自分を許してくださる、そのような優しいお父さんである、そのようなイメージをいつも持ってたんでしょう。 So probably naisip na yun o nakatanim na sa kanyang isipan yung image ng kanyang ama na ito'y mapagbigay at mapagpatawad. Ano pa, dumating sa puntong ito na, pag siguro ako'y magbalik loob, tatanggapin pa rin siguro ako ng aking ama. もし彼がお父さんのことを思い出したときに、お父さんがもう鬼のようなね、恐ろしい顔で自分を怒るような人だったとしたら、彼は戻ろうとは決心しなかったと思います。 Dahil kung ang kanyang naisip ay ibang image ng kanyang ama na siguro yung tatay mukhang demonyo, na pag ako'y lumapit, hindi na ako tatanggapin, hindi na rin siguro siya makapag-iisip na gawin pa yung bagay na to. しかし、彼がお父さんを思い出したときに、お父さんの顔を思い出した、その顔はですね、優しさと愛に満ちて、どんな状況であっても、自分がどんな状態であったとしても、自分を許し、愛し、受け入れてくれる、そのようなお父さんのイメージを彼は持っていました。 But dahil nakatanim sa kanyang isipan yung karakter ng kanyang ama, na marahil yung kanyang ama ay mabait, ano pa't naisip niya na ako'y magbabalik loob at pag ako'y nagbalik loob, siguro ako'y tatanggapin ng aking ama. だから彼は家に戻ろうと決意した。 So this is the reason kung bakit siya nag-decide na siya ay babalik na lang sa tahanan ng kanyang ama. 皆さん、これが、ね、私たちクリスチャンを表している物語です。 So this is a story na nagre-represent po ng bawat isa sa atin, ang mga mananampalataya. 私たちは神を捨て、本当に自分勝手な生き方をしてきました。 Because tayo as an individual, before, isinantabi rin po natin ang Diyos. Naging rebelde po tayo sa ating amang sa langit. Tayo namuhay sa sarili natin. しかし自分の本当に惨めな罪深い状態を見て、あ、神様からこんなに離れてしまった、そのことが気がついたときに、私たちが神様の御顔を見て戻ろう、そのように決心して、今私たちは神の家に向かって戻っている。 Ganon din po tayo dahil nung tayo ay namumuhay sa kasalanan, namumuhay pa tayo sa bunga ng ating pagrebelde sa ating Diyos, tayo hiwalay sa Kanya, naisip po natin na magbalik loob sa Diyos. Ano pa tayo nung mag-decide? Tayo'y tumanggap, tayo'y nagbalik loob at tayo'y tinanggap na po ng ating Ama sa langit. もし神様が恐ろしい方であったら、私たちはね、罰を与えるような、私たちの罪に従って罰を与えるような方でしたら、私たちは神のところに戻ろう、そのような気持ちにはなれないと思います。 Dahil alam naman natin na ang Diyos ay mapagmahal para sa atin. Kaya naisip natin magbalik loob sa Kanya. Pero kung ang naisip natin, ang image, pagkilala natin sa Diyos ay isang masama,
Mukhang demonyo na Diyos, marami din natin maiisip na tayo magbalik loob sa Kanya kung hindi ng tawad. しかし私たちは聖書を読んで御言葉を聞いて、神様が本当に優しい自分のお父さんで、自分の罪をどんな罪でも許してくれる方だ、そのように聞いて、そのように信じたので、私たち今神様のところに向かって戻っている。 Dahil alam natin na tayo ngayon ay bumalik loob sa Diyos dahil narinig natin yung Kanyang salita na inihag sa atin. So habang pinapakinggan natin yung Kanyang salita, naisip natin na ang image ng Diyos ay napakabait at napakabuti para sa atin. Ano pa, tayo ngayon ay lumalakad din sa daan papunta sa Kanyang tahanan. ダビデも同じでした。 So, same din po si David. ダビデも大きな罪を犯し、姦淫を犯し、人を殺してしまいました。 Alam naman natin si David kung paano siya nagkasala. Meron siyang pinapatay, meron siyang ginawa ng kasalanan na asawa ng kanyang pinapatay. Halos karamihan ng kasalanan, normal sa tao, ay nagawa din ni David. そしてその刈り取りとして自分たちの息子が殺し合い、姦淫を犯し、そして今自分の命までも狙われるようになっていった。 Then as a consequence niya, alam naman natin na lahat ng kanyang ginawa, naranasan niya mismo at nangyari pa yung mismo sa kanyang sariling tahanan. しかしそれにもかかわらず、ダビデが神様を思い出したときに、神様は自分を愛し、受け入れ、100% 自分を理解してくれる優しいお父さんの顔をしていました。 But despite of these circumstances, sa isipan ni David, alam niya na kahit ano pa ang kanyang ginawa, ano pa ang kanyang kahirapang dinadanas, pag siya ay nagbalik loob sa Diyos, siya ay tatanggapin ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti at nagmamahal sa kanya. だからダビデは、我が心に言って、主の御顔を慕い求めよう。主の顔を求めて、天のお父さんの家に自分は住みたい。あそこに行きたい。そのように彼は思ったんです。 Kaya nga, naisip niya, habang sinasabihan niya yung kanyang sarili, kaluluwa ko o sarili ko, pumunta ka sa Diyos, hanapin mo ang Diyos at hangarin mo na manirahan ka sa tahanan ng Diyos. この本当息子が、ね、父のもとに戻っていったとき、このルカの15章の20節にこう書いてます。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。 So kung titignan natin kung ano naging katapusan ng pangyayari doon sa prodigal, sabi nito, so he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. これが私たちクリスチャンの人生です。 So this is our life, the Christian life. この息子は、ね、家に戻ろうとしたときに、お父さんがもう遠くから見つけて駆け寄ってきて、そして彼を抱きしめ、そして彼と一緒に、ね、家まで歩いていきました。 Ito yung nagsisimbolize, yung prodigal sa isisimbolize po sa atin yon. Kita natin na nung naisip pala nung anak na siya ay magbabalik loob sa ama, sa malayong lugar pa lang habang siya naglalakad, yung kanyang ama ay nakatingin na sa malayo, siya ay tinitingnan at hinihintay sa kanyang pagbabalik loob. 私たちも神様を信じて、神様のところに戻ろう、そのように決めたときに、神様が私たちのところに駆け寄ってきてくださって、この人生を共に歩き、天にまで私たちを導き、共に歩き、導いてくださいます。 So tayo din po, ganun. Nung time na inisip pa lang natin na ako'y magbabalik loob sa Diyos. Nung time na nagdesisyon ka na ikaw ay magbalik loob sa Diyos, ang Diyos natin sa langit, nakatingin na po sa atin malayo pa man. Ano pa, nung tayo papalapit sa Kanya, siya mismo ay sumalubong sa atin. At ngayon kasama natin na siya ang gumagabay sa atin sa pang-araw-araw hanggang sa marating natin yung Kanyang lugar na ipininilaan para sa atin habang tayo nandito pa sa lugar. これが、ね、主の御顔を求める人の姿です。 So ito yung appearance yung sinasabi natin kahulugan na tao na naghahangad, the person who seek the face of God. 私たちが神様の顔を見るときに、神様は本当に優しい天のお父様で私たちを愛し受け入れてくれる。そのようにして私たちが神様を信じるときに、私たちは神様の顔を求めて生きることができます。 So ganun din po, gaya ng anak na ito, na kung paano niya inisip na siya magbalik loob sa Diyos habang siya nag-iisip, ganun din yung kanyang ama, iniisip na rin siya na sa kanyang pagbabalik na ano pa bang oras na siya'y lumapit, siya ay tatanggapin ng buong-buo kagaya ng dati. この放蕩息子も父親の顔を思い出したときに、父親にもう一度会いに行こう、ね、その顔は本当に優しい顔です。
それが本当に私たちが神様の御顔を求めて生きる、それと同じ姿ですね。 So ito yung same na sinasabi natin kahulugan, pahanapin natin ang mukha ng Diyos. Kung anong uri ng Diyos o anong image na naka-impart sa isipan natin, ganun po ang mananatili sa atin habang tayo nagbabalik loob at lumalakad pabalik sa Diyos. 先ほども賛美の時に歌いましたけれども、この有名な「アメイジング・グレース」という曲ですね。これはもう世界中で歌われてて、日本人でもクリスチャンでなくてもこの曲は知ってると思います。 So, kagaya ng inawit natin kanina, Amazing Grace. So, ito po yung kwento. Kahit nasa Japan po, kahit non-Christian, alam na alam at kilala nila kung sino ang taong ito at kung anong awitin ang kanyang ginawa. この「アメイジング・グレース」というのはジョン・ニュートンという人が書きました。 So, yung Amazing Grace, it was composed by John Newton. このジョン・ニュートンというのはですね、お母さんは熱心なクリスチャンだったんですね。 So, si John Newton, yung kanyang nanay, ay talagang isang, sabihin na natin, zealous na Christian. しかし彼が小さな幼い時にお母さんは亡くなってしまいました。 But nung siya ay maliit pa si John, namatay yung kanyang nanay. その後彼はもうグレて悪くなってですね、10代で奴隷船に乗ります。 So, siya ay lumaki na naging isang masamang tao. Ang naging trabaho niya ay siya isang kapitan ng barko na kung saan nagta-travel, nagta-transport ng mga slaves. そしてアフリカに行ってね、黒人の人たちを無理やり捕まえて奴隷としてもう船の中に縛って、そしてヨーロッパに運んできて、ね、奴隷貿易をやる。そのやがて彼は奴隷船の船長になるんですね。 So, since he is a trader o slaves trader, ang ginagawa, pupunta siya ng Africa. Then lahat by force, gagamitin niya, huhulihin niya yung mga itim, isasakay nila ng barko, itatali niya doon at saka nga ipagpipili. しかしある時、大きな嵐にあって船がもう沈みかけます。 But one day, habang sila nagtatravel kasama yung mga slaves, merong isang malaking storm na na-encounter na sa gitna ng dagat. 船に穴が開いてですね、水がどんどん入ってきて、もう船が沈みそうになるんですね。 Nabutasan yung barko na kanilang sinasakyan at pumasok yung tubig. At papalubog na yung barko. その時彼は生まれて初めて神様に祈ったそうです。 So, for the first time in his life, isang beses lang siya, yun lang yung araw na yun, siya'y dumalangin. それはもう死にそうになった時にお母さんが神様に祈ってた姿を思い出して同じように祈ったらそうですね。 Ito yung prayer na tinulong sa kanya ng nanay, na sabi ng kanyang nanay, pag ikaw ay merong nasa masamang kalagayan, itong prayer na to ang iyong ipapanalangin. もし助けてくれるんだったら神様を信じます。 So, ang ginawa niya, nakipag-bargain din siya. Pagka siya ililigtas, maniniwala siya sa Diyos. まあ祈ったというよりもただ単に叫んだだけでしたね。神様助けてくれるんだったら信じます。 So, maybe this is not just a prayer, hindi siguro to prayer sa kanya. Parang sumigaw lang siguro siya na, pagka ako ay yung niligtas, maniniwala ako sa iyo, Diyos. 随分偉そうなリクエストですね。 So, kung titignan natin, hindi ito prayer dahil parang dinideklara mo pa rin by yung sarili mong lakas na, pag niligtas mo ako, maniniwala ako sa iyo. もし僕が神様でね、ジョン・ニュートンも悪いことばっかりやって奴隷ばっかり捕まえてるその船が沈みそうで、ね、信じるなら祈ります。もう信じなくていい。もう沈みなさい。そういうと思うんですけど。 So siguro kung ako ang Diyos, ikaw si John, alam ko na ikaw ay slave trader, kung gaano kalaki yung kasalanan, kahit siguro sabihin mo pa na iligtas mo ko at ako'y pananampalataya, sabihin ko sa'yo, mamatay ka na, bahala ka, hindi ka maniwala sa akin, okay lang na mamatay ka. 皆さん、僕が神様でなくてよかったです。 But luckily po, fortunate na hindi ako Diyos. ね、しかしその祈った時にですね、なんと船の積み荷が全部流れていって穴に入って穴が塞がって船が沈まなかったんですね。 But siguro dininig yung kanyang dalangin. Dahil yung butas na yun ng barko, pinapasukan ng tubig, may mga gamit sa loob na gumulong doon at yun ay nabarahan. Ano pat napigilan yung pagpasok ng tubig sa loob ng barko? その日から彼は、ね、もしかしたら神がいるんじゃないか、そのように思うようになるんですよ。 So from that day, naisip niya na, yung aking dalangin ay parang dinidig ng Diyos. So tunay nga siguro na mayroong Diyos. しかし奴隷船の船長ですからね。 So but, imagine na, siya ay captain ng mga traders, yung mga slave まあ、日本 traders. のヤクザみたいな感じですよね。 So kung titignan natin, siguro yun yung mga Japanese yakuza. いやすぐに罪深い生活はやめれなくて、彼は6年間やっぱり奴隷船の船長として乗り続けたそうです。 So, hindi ganun kadali para sa kanya na tumigil sa kanyang pagiging isang slave trader. So,
So 6 years pa bago siya nakapag-resign o natapos yung ganong uri ng hanap しかし buhay. 少しずつ彼は変えられていって、やがて本当に悔い改めてクリスチャンになり、その後奴隷制をやめて、そして牧師になっていきました。 But unti-unti, sa loob ng 6 na to, unti-unti nagbago siya. Tinago ng Diyos ang kanyang buhay hanggang sa totally natigil na niya yung kanyang pagiging trader ng mga slaves at siya naging isang pastor. そして有名なアメイジング・グレースを書いたんですね。 Then during the time, ito po yung nilikha niya yung awitin, yung famous na Amazing Grace. 彼は死ぬ前に最後の言葉としてこのように言っています。 So, for the last word na ibinigay niya, ito po yung salitang kanyang ibinigay. もうおじいさんですからね、私の記憶力は確かに衰えていて、衰えているが忘れていないことが2つだけあると言いました。 So, ito yung kanyang sinasabi na, siya'y matanda na, ako'y matanda na at nagiging makakalimutin na, pero may dalawang bagay ako na hindi ko makakalimutan. その一つは私は確かに罪人の頭であるということ。 So, yung una, alam ko na ako ang ulo o pinuno ng mga makasalanan. そしてもう一つは、しかしイエス・キリストは私の救い主で最も偉大な素晴らしい方であるということ。 Then yung pangalawa na hindi niyo makalimutan is, ang Panginoong Yesu Kristo ay mapagpatawad na Diyos at lahat ng aking mga kasalanan ay kanyang patatawarin. そう言って彼は亡くなっていったそうです。 Then after na mabanggit niya yung 2 last words na ito, siya po ay namatay. 実はですね、私たちの教会で歌っているアメイジング・グレースは一般的に聖歌とかヒムンとかでね歌われているアメイジング・グレースとちょっと歌詞が違うんですよ。 So kung titignan natin yung original na nilikha niyang Amazing Graces, may kaunting pagkakaiba po sa Amazing Grace na kinakanta natin ngayon. 特に一番最後の部分の歌詞が違います。 So, especially yung last verse ng Amazing Grace na yun is iba po. そして、私たちの教会が歌っている方は、ね、一般的に教会が歌っている世界中の教会が歌っているバージョンではなくて、このジョン・ニュートンが書いたオリジナルの歌詞を歌っています。 But yung inaawit natin, ng church natin, is yung original mismo na version na ginawa ni June. 実は日本語は一般的なバージョンしか歌ってないんです。 So, for the Japanese kasi, normally, yung normal na version ang kanilang ginagamit. それはですね、ここに書いている歌詞です。 So, 一番最後の歌詞は、地上を間もなく雪のように溶け去り、太陽は光を失うだろう。しかし私を身元に召してくださった神は永遠に私のものになるだろう。 Ito yung last part ng lyrics na original na pinupost talaga ni John. The earth shall soon be dissolved like snow, the sun forbid to shine, but God who hold me here below will be forever mine. これが、彼の本当の信仰です。 So this is the true faith ni John. 人生であらゆるいろんなことがあったけれども、全てがなくなったとしても、私が天に行った時についに神は私のものになる。そのように彼は歌って、そのように信じて、そしてついに天に凱旋していきます。 So this is a declaration of his faith na kahit ano pa mang bagay naranasan ko dito sa liputan, maging kahirapan o mabuti man, sa huling pagkakataon, pag ako'y nakaharap sa Diyos, ang maiiwan sa akin ay ang mukha ng Diyos na siyang liliwanag habang buhay. このジョン・ニュートンもダビデも同じ信仰です。私がいろいろなことがあったとしても、ついに神様を顔と顔とを合わせて出会う日が来る。自分はその日を待ち望んでいる。そのようにして彼らは信じてこの人生を生きていた。 So kung titignan natin si David at saka si John, halos iisa ang kanilang dinaging buhay bago sila umalis dito sa libutan. Na ang isang declaration, nila ay isa lang, na hanapin nila ang hinangad nila ay makita ang mukha ng Diyos. クリスチャンにとって神様の御顔を求めて生きる。これがクリスチャンの人生のすべてです。 So for us, the full life o summary ng buhay natin bilang Kristiyano is to seek the face of our God. ダビデはこのように詩編の27編の最後に言っています。ああ、私に生ける者の地で主の慈しみを見ることが信じられなかったの。待ち望め主を惜しくあれ。心を強くせよ。待ち望め主よ。 So this is a declaration of faith by David. Also, sabi niya rito, I am still confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. 彼がこの地上で求めていたものは神ご自身です。 The only desires of David is God himself.
そして彼はこの地上で神様の顔を求めて、この地上で神様ご自身と出会いたい、そのように願い生きていました。 So siya ay namuhay na may isa lamang purpose. It was to seek the face of God. Yun lang po yung kanyang hinahangad. もしこの自分の人生の中で神様の慈しみ、神様の麗しさ、神様の素晴らしさを見ることができなかったら、それは何の意味も何の価値も自分にはないんだ。 Because for him, it's useless. Not unless na makita mo yung kagandahan, kabutihan, sabihin natin kaluwalhatian ng Diyos. Not unless na maranasan niya ito sa kanyang buhay. Para kay David, life is useless. だから彼の、人生の最大の目的は、彼自身魂にこういうふうに言うことです。待ち望めしよう、おろしくあれ、神様と出会うまであなたは待ち望みなさい、神を待ち続けなさい。これが彼の人生の最大の目標です。 So his main goal or objectives in his life is, yun nga gaya na sinasabi niya, kaluluwa ko, hanapin mo ang mukha ng Diyos. これが信仰生活の秘訣です。 So this is the secret of our Christian life or our faith life. 神の御顔を主体求めて生きるときに、私たちは神と共に生きている。これが信仰生活の秘訣です。 Ito po yung sikreto ng ating pamuhay. Dahil pag tayo hinahangad, the more na hinahangad natin na hanapin o makita ang mukha ng Diyos, ganon din po tayo unti-unting lumalapit at makikita natin ang effect nito sa ating pamumuhay. 私たちはどのようにして神の家に住むことができるでしょうか。 So paano ba tayo ngayon makakapamuhay sa tahanan ng ating しかも Diyos? 天国ではなくてこの地上でどのようにして神と共に住むことができるでしょうか。 So paano ba tayo makakapamuhay sa tahanan ng Diyos kahit tayo wala pa sa langit, kahit tayo nandito pa sa libutan ito, paano ba tayo makakapamuhay sa kanyang tahanan? それは私たちが神の御顔を主体求めて生きるときに、実は私たちは神と共に生きている。 So this is when we seek the face of the Lord, because the more we seek yung face ni God, ang kanyang presensya rin po ay ibigay niya sa ating buhay. At yun po, yung kanyang presensya ang magpaparana sa atin na na tayo ay nasa kanyang tahanan. 神様を求めていきましょう。 So let's seek the face of the Lord. 私たちが求めるときに、宝刀息子のように神様は私たちのところに来てくださって、私たちを神の家へと導いてください。 Because whenever we seek or whenever we desires yung face o yung どうぞお presence 立ち ni くだ God, さい。 tayo po ngayon makakaranas talaga ng tunay na kalooban. じゃあ一緒に祈りたいと思います。 Okay, let us pray. Praise your name. 本当に私たちが神の家に住むその秘訣は神様自身を求めることです。 So, para po tayo makapanirahan nga sa tahanan ng Diyos is one thing lang po ang dapat natin gawin. Hangarin po natin sa ating puso na tunay na makita nga natin yung mukha o presensya ng ating Diyos. 私たちがどのような人生を歩んできて、どのように本当に神様から離れてたとしても、私たちが神様を求めるとき、私たちの本当に私たちを見てくださる神様の御顔は優しさと愛で満ち溢れている、そのような顔です。 Dahil kahit ano pa mga sitwasyon, ano pa mga circumstances, meron tayo. Maisip lang natin sa ating isipan kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Sikapin natin na hangarin ang kanyang presensya, siya rin mismo ang lalapit na pusa sa atin. ジョン・ニュートンもたくさんの罪深い生き方をしてきましたけれども、神様と出会い許された時に彼は神を仰ぎ見て驚くばかりの神の前、それを褒めたたえ、彼は喜んで残りの人生を生きていきました。 Dahil kung titignan natin si John at Newton, kagaya rin natin, si John ay namuhay din sa kanyang kasalanan. Pero nung siya nagbalik loob, hinangad niya na makita ang presensya ng Diyos, ito'y kanya natagpuan. At ang kanyang pamumuhay ay naging isang magandang pamumuhay dahil kasama niya ang presensya ng Panginoon. そして彼は自分は罪人の頭であるけれども、神は私を許してくださる偉大な救い主だ、
そのように言って天に帰っていきました。 Then he was declared, sabi niya sa kanyang sarili na, ako ay pinuno ng makasalanan. Pero, nandiyan na aking Panginoon si Kristo na siya nagpatawad ng aking kasalanan. And after niya ma-declare na ito, siya po ngayon ay lumisan na dito sa mundo. 私たちも本当に私たちの救い主であるイエス・キリストの御顔を慕い求めて生きていきたいと思います。 So for us, I would like to encourage everyone na i-desire po natin sa ating puso, ang rin natin, na kung paano natin ngayon makita lagi ang presensya o mukha ng ating じゃ dakilang あ心を合わせて祈りましょう。 Okay, let us pray together. あれに愛する主よ、 Minamahal namin Diyos. 私たちは本当に以前は神を知らず神から離れ、本当に、罪の中に生きていたものでした。 Kami po, tunay nga po, kami dati ay hiwalay sa inyo at kami nagkasala. また自分たちの人生の目的を知らず、何のためにこの人生を生かされているものであるか知らないで生きていたものでした。 At kami po ay tunay nga na namuhay, pero hindi namin alam kung ano nga ba ang tunay na purpose, kung panukala na inyong ibinigay sa aming buhay. しかしあなたに出会った時に、本当に私たちが今まで求めていたもの、そのようなものが本当に小さく見えて、あなたご自身が一番価値のある方となりました。 Ngunit nung mabuksan po ang aming isipan at nakita namin kayo, kami nagbalik loob sa inyo, nakita rin namin na ang aming mahangarin noon ay napakaliit pala na bagay. Ang pinakamalaki ngayon, walang ibang mahalaga sa amin o Diyos, kundi ang hangarin na hanapin ang inyong presensya, ang inyong mukha. 私たちは賜物とか成功とか人生の祝福とか幸福以上に、それらを全てを与えてくださる神ご自身を私たちは求めます。 So Lord, we really desire, Lord God, not your blessing, hindi po yung mga kasaganaan, hindi po yung mga biyayang pagkakalog niyo sa amin, kundi ikaw mismo, Diyos, ang aming hinahangad sa buhay. 本当に私たちが神様の御顔を見ることができますよ。 Dalangin po namin na tunay nga po na nawa, matagpuan namin kayo at makita namin ito, Diyos. そして神の御顔を求め、神の家に本当に住むことができます。 And Lord, help us na nawa, kami nga po ay matagpuan ninyo at matagpuan namin kayo. Then we will dwell, Lord God, in your house, in your place. イエス・キリストの皆によって祈ります。 So this is our prayer, in Jesus' name we pray. アーメン。 Amen. 一緒にアメージング・グレイスを Okay, let us sing together. Amazing Grace.